Sanay ko sa bigat kaya parang magaan. Kung sakali man na mawala lahat na meron ako ngayon, kayang-kaya ko pa din gawa ng paraan. That's right. Lagi lang tahimik pero may pera sa lonta. Kung dati ka post ngayon pare sumusobra. Salamat sa lahat ng mga sumusuporta. Lalong tumitibay ito sa mga kumukontra. Yun ang magandang mindset. Pasensya na mga tol ha. Paulit-ulit tayo sa mindset. Kasi sa method na meron si Kuya Pio, method, formula, kaya niyang ulitin talaga yung mga bagay-bagay kapag nag-fail siya. At the same time mga tol, nasa sitwasyon si Kuya Pio ngayon na puno na yung lonta. Minsan sumusobra pa. Kaya Kuya Pio, chat-chat kita. Ito yung Gcash number ko. Damn! Basta sabihin ng iba hindi mo kaya. Maniniwala din sila, huwag kang magduda. Yo! Check mga kanoknok, paputok ng putok na balita sa inyo at putok na balita saan. For today's video, we're going to react ang isang track na inilabas na bagong-bago. At kaya ako rin naman to naalaman dahil nag-post si Kuya Pio Balbuena or ang isa sa mga idolo ko since day one. Big shoutout sa'yo, Kuya Pio. Tara! Title nito, Solo Flight. Kasama dito, syempre, si Gatpuch, Awi, and Kuya Pio Balbuena official music video. Big shoutout sa inyo lahat. Simulan na natin to. Hindi ko na para patagalin pa. Bam! What? Hood Boy! Yeah. Yeah. Madaming letra na nagsasalita. Okay, sige. What the heck? Mas maangas kapag di nagsasalita. I agree with that, mga tol. Ay, tataka din ako no? Minsan, no? Bakit kung sino pa yung mga tahimik? Sila pa yung mga halimaw. Sila pa yung malakas. Sila pa yung magaling. No? Sarili kong pananaw, ha? Kumbaga, kung sa gubat, tahimik ang mga leon. Habang nag-iingay yung mga, alam niyo yung mga, kung sino yung mga may hina, or should I say, maputat, sila pa yung mga, kailangang hasain, di ba? Madali lang, biyayang dumating ibinibila. Bago mo gawin maigi mo na pag-isipan. Mga oras na wala na malapitan. Hindi mapakali at nagmamadali para sa salapiosan. Ang hinaharap ang talikuran. Tingin nila'y salot ng lipunan. Maingat ang magsalita. Ganda ng ang ganda ng mga binibitawan niya dito when it comes sa buhay na kung saan hindi naman talaga madali ang buhay at the same time. More on hustling lang talaga pero yung iba kasi ang tingin sa atin is parang toxic tayo or should I say kapag tambay tayo parang akala nila wala na tayong plano sa buhay natin. Pero huwag kayong mapanghinaan. No? Hanggat ano yung plano na naiisip mo, gawin mo as long as na wala kang ibang tao na aapakan. At the same time, sarili mo lang talaga yung maniniwala sa iyo eh. Gas-gas na linya pero epektibong rima. Oh! Di nakasabuhay na dalita, wala mapiga. Pananampalataya di mag-iba. Sulitin ang araw bago mahiga. Habang na nilakad ko. Sulitin ang araw bago mahiga. Karamihan kasi mga tol, no? Kung sino yung parang broke, sila pa yung mahaba ang tulog. Tandaan nyo. Nilunok kayo, no? Dito. Kung sino yung mas maraming oras, di ba? Sila yung maraming nagagawa, di ba? Karamihan nga sa atin, 8 hours yung nagtatrabaho, tapos ipapahinga mo na, hindi, humasil ka, may ilang oras pa na pwede tayong gumalaw, na pwedeng pagkakitaan, para maabot natin yung mga pangarap natin. Tandaan nyo, ito, maraming matatapakan dito. Like for example, nagtatrabaho ka, tapos minimum wage ka, tapos sa mga pangarap mo, ganito. Try to compute, kasi hindi naman masama mag-compute. Oh, may expenses ka pa, di ba? So, hanggat maaari, dagdagan mo yung earnings mo. Dagdagan mo yung hustle mo. Or should I say, side hustle na tinatawag, di ba? Walang pipigil doon hanggat gusto mong gumawa ng paraan para kumita, para maabot mo yung mga pangarap mo. Tuloy mo.
Anong maitim mo binabalak mo? Wala akong dala, di ako tatakbo. Teka, ano ba talaga tinatahak mo? Kaninong iyapak ang susundan? Ano tumatak na damuhong yan? Sabi ko, Oh, kaninong yapak ang susundan? Ano ba tumatak sa damuhong yan? Parang dito mga tol, maganda yung point niya dito na dun sa part na sino ba yung papakinggan ko? Yung may resulta ba? O yung walang resulta? Medyo subjective siya kapag pinakinggan mo. Kasi mas masarap talaga makinig sa sa may mga narating or yung nakapunta na doon. Like for example, doktor na siya, di ba? Tapos makikinig ka sa bumbero, mali yun. Gusto mo maging doktor, di ba? So kung ano yung kinalalagyan mo ngayon at gusto mong puntahan, doon ka sumirkel. Okay? Doon ka sumirkel. Gusto mo maging isang piloto, makakasama mo naman dito sa yung mga basketball player. So, napakalayo, di ba? So, know your circle. para di nauubos yan. Marami na ipon, di pa nabubuksan. Bagong sapatos, bagong damit. Mga tamis sa mundo mapait. Kumamig dati mga pinagkait. Mga gusto mangyari ay nakamit. Ganda nun. Ito na yung mga na-achieve niya na yung mga goals niya na kumbaga sa bucket list. So what's next? Kung may natapos, dapat may simulan ka ulit. Walang walang katapusan ng pangarap kasi libre yan. Mangarap ka na mangarap. Pinagkait, mga gusto mangyari ay nakamit. Madalas ako lang mag-isa. Naglalaro sa isip kakaiba. Madaming letong nagsasalita. Yung melody ako tulog kakaiba. Doon sa chorus mga tol, para siyang it's all about music. Music talaga yung ni-emphasize niya doon. Sumasabit na sa tenga mo. Yabang ni Kuya Pio in character talaga Sapol naman, magaling naman umacting yan Artista naman yan Kakaiba, sumasabit na sa tenga mo. Di na mawala. Di na ako nagkayapang kasi alam na nila. Mas maangas kang tignan pag di nagsasalita. Nagsasalita. Dami ko pang gustong marating. Mga pangarap kong tutuparin. Sa mga mali ko ay natuto na rin. Nanalangin na sana wag na kong tatamarin. Kasi Ito mga tol, dami niya pang gustong gawin, di ba? Sipin mo, sobrang history na itong nagawa ni Kuya Pio to help the tambay, di ba? Na nakaangat din siya, nakabangon, gumanda yung career. Pero may pangarap pa rin siya Minsan para hindi na sa sarili niya Minsan I think para na rin sa mga taong nakapaligid sa kanya na gusto niya matulungan. Pero lagi niyong tatandaan, para sa mga tutulungan naman, tulungan niyo din yung sarili niyo. Kasi mahirap tulungan yung taong ayaw magpatulong. Diba? Tanggalin niyo muna yung pride and ego niyo. Makinig muna kayo. Ngayon, kapag medyo hindi niyo talaga trip, choice niyo yun. Yun lang naman ang tanging ibinigay ni Lord Yung choice. Freedom of choice. Diba? sasagarin. Hindi madali, Ulit. pero mali ko ay natuto na rin. Nanalangin na sana wag na kong tatamarin. Kasi sasagarin. Hindi madali, pero tsatsagain. Naniwala sa sarili ko na kayang gawin. Kahit na alam ko marami pang haharapin. Tsaka papasanin ko lahat kahit gano'ng kabigat. Tuga pa ako dati kumakal pa ako ligad. Tinanong ko siya kung bakit ba napakahirap. Nagagalit ako kasi di niya sinagot agad. Wow! Ang isang tao na magsasabi ng ganyan is, para sa akin, totoong tao. Kasi questioning God is isa sa pinaka mabigat na salita na pwedeng bitawan ng tao. Kasi sometimes, sa sobrang pagmamadali natin, nalilimutan natin na merong will ang Diyos. Di ba? Iba kasi yung will ng Diyos sa will mo. Dapat hanggat maaari, itatak mo sa kokote mo na hindi man ito sinagot agad ni Lord, baka sa ibang panahon, ibang oras, ibang pagkakataon. Di ba? Alam ko, madami ng pinagdaanan si Kuya Pio na feel niya, eto na yung sagot ni Lord, pero natagalan pa, parang ganon. Di ba? May pagkadismaya. Minsan, tayo, kapag nawawala yung mga taong mahal natin sa buhay, Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Di ba? O kaya, bakit hindi ka na-promote sa trabaho? Bakit ganon? Ginawa ko naman yung best ko. Lagi mong iisipin na may plano yung Diyos sa'yo. Di ba? O baka maging na naman tayo dito, pastor. Kala ng iba, madali lang to lahat. Nakikita lang nila palagi yung nasa harap. Ilang taong kong inuulam nyo kasi sa kanin. Ngayon na lang ako nakakakain ng masarap. Alam mo ba I think this is the time para i-emphasize natin yung ganitong mga
thoughts, no? Ilang taon na siya kumakain ng asin, no? Pero huwag niyong mamasamayin na hindi masarap ang asin. The point is, sometimes, di ba, ang hilig natin magreklamo, di ba? Ang hilig natin magreklamo. Sa kakareklamo natin, nalimutan na natin kung ano yung mga dapat nating gawin para makaalis dun sa ganung stage, di ba? So, you need to hustle para at least makatikim ka ng masarap na pagkain, di ba? Di mo naman sinabing hindi masarap ang asin, hindi masarap ang tuyo, hindi masarap ang bahaw, hindi masarap ang kaping ulam. Ako, kape ulam ko nung araw, gawa ng lola ko. Doon sa part na yon mga tol, ano kasi to eh, sometimes makukonsider mo na talaga to na survival food. Survival food na nangyayari. Na, bakit? Choice mo ba yan? O yan lang talaga? Di ba? That's what I'm talking about. I hope you understand. And kung magalit man kayo sa akin, pwede kayo mag-subscribe. Di, wag. G-explain lang! G-explain lang eh. O, tuloy tayo. Yun mo, hindi mo alam. Sinanay ko sa bigat kaya parang magaan. Kung sakali man wala lahat na meron ako ngayon, kayang-kaya ko pa din gawa ng paraan. Lagi lang tayo. Yung ganyang mindset, napakatindi. Na kung sakaling mag-fail, kung sakaling bumagsak yung career niya, kaya niya pa rin gawa ng paraan para makabangon. Sabi nga ni Bugino Koy, or should I say yung mga mentor ko pang iba, no? Na kapag nalaman mo na yung formula, at nag-fail ka dun sa tuktok, nalaglag ka, pwede mo pang ulitin yun. Bakit? Pinakamagandang example, Super Mario. Kapag naglalaro tayo, anong nangyayari? Minsan, umpisa pa lang, natataya na tayo dun sa enemy, yung simula. Pero ang gusto lang naman natin, maumpog yung pampalaki ni Super Mario, di ba? Pero minsan, alam na natin kung saan kukunin yung bonus up ng buhay. Kasi nga, umuulit siya. Habang umuulit, na itatama mo na. Ngayon, next level na ulit. So, possible mag-fail ka ulit dun sa second level. Pero matatapos mo yun. Kasi bakit? Alam mo na kung paano ang formula. Talinaw ba? Tahimik pero may pera sa londa. Kung dati Ulit! ay lang masarap. Alam mo ba yun? No, hindi mo alam. Sinanay ko sa bigat kaya parang magaan. Kung sakali man na mawala lahat na meron ako ngayon, kayang-kaya ko pa din gawa ng paraan. That's right. Lagi lang tahimik pero may pera sa londa. Kung dati ka post ngayon pare sumusobra. Salamat sa lahat ng mga sumusuporta. Lalong tumitibay ito sa mga kumukontra. Yun ang magandang mindset. Sensya na mga tol ha. Paulit-ulit tayo sa mindset. Kasi sa method na meron si Kuya Pio, method, formula, kaya niyang ulitin talaga yung mga bagay-bagay kapag nag-fail siya. At the same time mga tol, nasa sitwasyon si Kuya Pio ngayon na puno na yung lonta. Minsan sumusobra pa. Kaya Kuya Pio, chat-chat kita. Ito yung Gcash number ko. Joke lang. Hindi, yun nga mga tol. Kidding aside mga tol. Lahat kasi ng taong nagsisipag, lahat ng nagsasakripisyo, lahat ng nagre-risk mga tol, ay kapag nag-success ka doon mga tol, may nag-iintay talaga. Di ba? At alam na rin naman na makukuha mo yun. Kikilusan mo na lang. Di ba? Naglalaro sa isip kakaiba. Madaming latang nagsasalita. Yung melodiya ko tunog kakaiba. Sumasabit na sa tenga mo, di na mawala. Di na ako nagyayabang kasi alam na nila. Sumasabit na sa tenga mo, ibig sabihin mga tol, para sa akin, ihambing ko lang sa music, LSS na mga tol. Diba? Up until now, ako, narinig ko pa rin yung mga ilan sa mga nag-trending dati na yung pamparam pam pam, di ba? Parang mga melodiyang sumasabit na sa tenga natin, di ba? So, dun sa pinopoint niya dito is yung magmarka, di ba? Makaiwan ng legasiya na tunog, kanta, or something like that. Or even siguro sa mga ibang buhay, di ba? Mas maangas kang tignan pag di nagsasalita. Nagsasalita. Yeah. Congratulations sa inyo lahat. Big shoutout kay Gatwooch, Awi, and Pio Balbuena, and hope to see you soon. Knock papatok. Na lagi nagsasabi, take care, speaker, kapayapaan.